Good morning mga kaibigan. Medyo malakas ang hangin ngayon at malamig ang weather. Kasi nga autumn na. Dito ako sa isang park kasi ako nag-exercise, walking. Alas 10 na ng umaga, kaya napakaganda mag-walking. So ang temperature ngayon siguro na nasa mga 10 degrees. Ganda ng view. So dito ako parating tumatakbo, mag-walking kasi mag-enjoy ka ng environment, peace of mind. Kadalasan tumatakbo ako nasa 2 oras, non-stop po yun ang takbo. Yan, may basketball court dyan, pero hindi ako masyadong naglalaro dyan kasi nga dito sa labas malamig. Pag hawak mo ng bola masakit sa daliri. So ganito talaga yung weather dito, mahangin throughout the year. Mahangin siya kasi nga yung location is malapit na sa Arctic. So ganun pala yung yung weather, depende sa location. Katulad ng Pilipinas, nasa tropical area, I think so, nasa guhit ng Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is hindi masyado windy pero prone naman sa typhoon. Lalong-lalo na ang Pilipinas ay nabilong sa Pacific Ring of Fire. So prone siya sa typhoon, earthquake, kasi nga andun sa mga volcanoes area. Hindi lang makakita yung iba kasi nasa ilalim pala ng dagat. So dito naman kaya masyadong mahangin kasi nga malapit sa Arctic. Tingnan nyo yung globe, nasa North Pole na. Umiikot pala yung Earth is pag nasa ibabaw ka o sa ilalim is mas malakas yung spin. So hindi lang halata kasi nga sa gravity, pero yung ikot ng hangin is unpredictable. May tinatawag na jet stream. So kaya gano'n na lang dito, parating hangin malakas
At pag malakas yung hangin is malamig. Merong mini lake dito. Ayan. At pag may lake, merong mga swan, mga wild ducks. Pinipreserve nila. So dito ako parating tumatakbo kasi para ka lang nasa gubat. Pero actually, ano lang to siya, nasa palibot ng mga bahay. Ayan ang mga bahay. So kung sa Pilipinas to, parang nasa Forbes Park ka na nakatira. Kasi ang ganda ng scenery. Yan ang mga ducks, oh. Meron dong ibon na nakapatong sa sanga. Yan, oh, malakas yung hangin. Kung sa atin to is para ng signal number 2. Pero dito dahil sanay na yung mga tao, parang normal na lang. So grabe talaga yung mga pangyayari ngayon sa Pilipinas. Earthquake, typhoon. Isa nga sa mga dahilan ay yung climate change. So yung temperature ng Earth is painit ng painit. Plus 2 degrees. So kaya yung mga ice sa Antarctica, sa Arctic is nagme-melt. So pag nagme-melt siya, isipin mo yung nagme-melt yung yelong natitipak sa Antarctica is kasing laki ng isang city. Isipin mo kung gaano kalaki yan. At pag natipak yan at maghiwalay pupunta sa sea is mamimelt siya. So magiging addition siya. So isipin mo kung gaano madagdag sa tubig. Kaya yung elevation ng tubig din is pataas ng pataas. Yung mga lugar, mga tao na dati hindi binabaha is ngayon binabaha na. Kasi nga yun ang isang sanhi ng climate change. So kapag ikaw nagplano na magtayo ng bahay is huwag ka na dun sa mga
kasi silibi lang. Doon ka na sa mga medyo bulubundukin para hindi prone ng flooding. So sinasadya talaga nilang ganito, may mga kahoy, may mga damo, pre-preserve nila kasi nga para din sa mga wildlife. Merong mga ano dito, mga uso, mga wild deer, fox. So dito sila nagtatago. So pwede mong enjoyin yung environment pero bawal galawin. Ayan. Yun, oh, daming mga fox, mga squirrel. So ako lang yata yung naglalakad ito, pero paminsan-minsan meron akong nakakasalubong dito. So ayan, ang ganda ng environment. So mini park lang to siya, pero patungo ako doon sa malaking park na talagang merong golf course, 18 hole, merong lake, merong lugar talaga na pwede kang mag-walking. Sa isang walking is parang 30 minutes bago mo maikot. So grabe yung mga pangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo na sa politics, sa government, dahil marami talagang issue. Yan, highway na to siya. Andun yung malaking park, yung entrance.
ganda talaga dito. Yan, malapit na ako sa entrance. So dito na muna ako sapagkat tatakbo na ako. Salamat, bye.